Kamusta po kayo? Oras na drama-rama na. Paki-support polling page. Salamat po sa pakikinig. Ako po si DG Rama. Drama pa more! Ang pagmamahal ng isang tao ay parang enerhiya na pwedeng maubos. Lalo na kung hindi naman ito nasusuklian ng tama at lahat tayo ay marunong mapagod kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao. Dear Papa Dudut, isa sa mga pinakamadalas na pagkakamaling nagagawa natin ay yung nagmamahal tayo ng sobra na halos wala nang matira para sa ating sarili. Gasgas na pero marami talaga sa atin ang ginagawang mundo. Ang isang tao na dapat ay minamahal lang natin. Binibigay natin ang lahat sa kanila hanggang sa maramdaman natin na nakakapagod na. Nakakapagod nang mas mahalin sila kesa sa ating sarili. Isang magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. Pagpasensyahan nyo na po ako sa umpisa pa lamang ng aking sulat ay madrama na kaagad ang hugot ko. Ang lakas naman kasing makapagsenti ng maulan nating panahon. Lalo na kung may nakaraan tayo na talaga namang medyo nakakaiyak at masakit na balikan, Papa Dudut. Maris na lamang ang itawag nyo sa akin. Palayaw ko talaga yon mula noong bata pa lamang ako. 33 years old na ako, nagtatrabaho bilang event planner at isang avid listener ng inyong YouTube channel. Hindi naman mga bonggang event ang hinahawakan ko, Papa Dudut. Mga simpleng birthday party, binyag o kaya ay wedding anniversary celebration. Nakaramihan ay mga kakilala at kaibigan ko lang din ang kumukuha sa akin. Ako yung gumagawa ng mga decoration sa party nila. Nagsiset ng magandang lugar at minsan sa akin na rin sila kumukuha ng food package. Dahil mahilig din kaming magluto ng lola ko. Pero Papa Dudut, hindi talaga tungkol sa trabaho ko ang gusto kong ikwento sa inyo ngayong araw. Sa totoo lang kasi hindi ko rin alam kung paano ko ba sisimulan ang kwento ng bahaging ito ng buhay ko. Siguro ay magsisimula na lamang ako nang lumuwas ako ng Maynila noon para makipagsapalaran sa buhay. Mula kasi nang mamatay ang mama ko noong bata pa lamang ako ay hindi ko na masyadong naramdaman ang presensya ni Papa. Naiwan kami ni ate ko sa lola ko at ang papa ko naman ay nagkaroon na ng bagong pamilya. Nagkatrabaho na noon ang ate ko sa Maynila at nang makatapos nga ako ng high school dito sa Bicol ay naglakas loob na rin ako na sumunod sa kanya at doon magpatuloy ng kolehiyo. Nakitira ako sa inuupahang bahay ng ate ko, nag-enroll ako sa isang university sa Maynila at nag-part-time job sa isang restaurant na malapit lang din doon, Papa Dudut. Hindi naman po ako yung tipikal na mukhang probinsyana na hindi masyadong nag-aayos, Papa Dudut. Matangkad ako, maputi ang kutis at medyo marunong na ring mag-makeup. Kaya nga sa pinagtatrabahuhan ko ay marami rin talagang mga lalaki ang nagkakagusto sa akin. Isa na nga doon si Joseph na madalas pa akong tinutulungan kapag closing ako sa trabaho. Alam mo ikaw, kanina mo pa akong tinutulungan dito sa trabaho ko. Baka mamaya mapagalitan ka na ng manager natin. Natatawang wika ko kay Joseph. Siya kasi ang naghugas ng train na dapat ay parte ng trabaho ko. Ayos lang. Alam mo namang isang date lang ang kapalit nito. Tugon naman niya. Uy, anong date ang sinasabi mo dyan? Baka mamaya masabunutan ako ng chubby mong girlfriend na cashier dito sa restaurant. Ang laki pa naman ng katawan ng si Lori kumpara sa akin. Napapailing na sabi ko. Wala naman siya dito ngayon kaya walang magagalit kung lalabas tayo pagkatapos ng shift natin. Pabirong sagot niya. Maloko ka rin talaga no? Kayo talaga mga lalaki dito sa Maynila. Akala nyo sa aming mga probinsyana, madaling makuha. Napapailing na sabi ko.
Uy Maris, wala akong sinasabing ganyan. Depensa naman niya. Oo nga, wala kang sinasabi na ganun pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Naku Joseph, kung gagawin mo lang akong pangalawang girlfriend mo, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyong hindi ako kasing cheap ng ibang naging babae mo. Akala mo ba hindi ko alam na halos lahat ng cashier at babaeng crew dito naging girlfriend mo na? Hindi ako kagaya nila na pumapatol sa lalaking may girlfriend na, wika ko. Hiwalayan ko na kagad si Lori para sa'yo, paghahamon naman niya. Siraulo ka talaga no? At bakit mo naman gagawin yon Aber? Gulat na tanong ko. Dahil gusto nga kita. At seryoso ako sa'yo Maris. Oo, aaminin ko na marami talaga ako naging ex-girlfriend dito sa restaurant pero ikaw lang ang gusto kong seryosohin. Kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko ngayon, sige, papatunayan ko sa mga susunod na araw na seryoso talaga ako sa iyo. Ang sabi naman niya. Papadudot sa totoo lang ay type ko na talaga si Joseph noong umpisa pa lamang na makilala ko siya. Waiter siya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko at siya talaga ang may pinakamalakas ang dating para sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero marami rin ang pumorma sa akin sa restaurant kung saan ako nagpa-part-time job bilang crew at minsan ay cashier din. Masasabi ko rin na maganda ako at may dating talaga. Hindi lang ako basta nagbubuhat ng bangko papadudot dahil may ilang beses din noon na may lumapit sa akin bakla at inalok ako na sumali sa mga beauty pageant. Maputi raw kasi ako, matangkad at maganda nga sabi nila. Pero hindi ko tinanggap ang mga alok nila dahil hindi ko kayang magsuot ng bikini sa harap ng maraming tao. Dahil nga sa itsura ko at pagiging tahimik noon ay marami ang nagkagusto sa akin sa restaurant o sa university kung saan ako nag-aaral. Pero tanging si Joseph lang talaga ang nakakuha ng atensyon ko papadudot. Hindi naman rin kagwapuhan si Joseph. Moreno siya, matangkad din, medyo malaki ang mga mata pero maganda ang kanyang pangangatawan. Siya yung tipo ng machong lalaki na hindi batak sa mabibigat na gagawin pero alaga sa gym ang kanyang katawan kaya maganda ang kanyang mga muscles. Pareho rin kaming working student noon. Pareho rin kaming namumuhay na wala ng ibang inaasahan kundi ang sarili namin. Dahil ulila na rin siya sa mga magulang. Kaya siguro medyo nakaka-relate din ako sa buhay niya. Sadyang nakaka-turn off lang talagang ugali niya na pagiging babaero. Pero papadudot kinain ko rin lahat ng sinabi ko noon kay Joseph na hindi ko siya papatulan kahit kailan. Nang makipag-away kasi siya kay Lori at niligawan niya ako ay hindi ko na rin pinatagal pa yon at sinagot ko na rin kaagad siya. Mabuti na lang at nag-resign na rin si Lori noon sa trabaho kaya hindi na rin nagulo pa ang relasyon naming dalawa. Mag-aapat na buwan pa lamang din noon ang relasyon namin nang magdesisyon na kaming magsama sa iisang bahay papadudot. Hindi naman ako pinigilan ng ate ko dahil nasa tamang edad na raw ako at may sariling pag-iisip. Pero hindi rin pala talaga madali ang buhay na parang mag-asawa na. Lalo na kung pareho kaming working student ni Joseph. Mahirap pala talagang magkaroon ng mga bayarin na wala kaming ibang pwedeng asahan kundi ang bawat isa lamang papadudot. Babe, naisip ko lang, paano kaya kung huminto na lang muna ako sa pag-aaral? Tanong ko habang sabay kaming naghahapunan. Ha? Bakit naman? Gulat na tanong ni Joseph. Kasi masyado na tayong nahihirapan . Tapos ayun na nga, kahit na anong pagtitipid ang gawin natin, sa laki ng mga gastusin at tuition fee na kailangan nating bayaran, palagi pa rin tayong nagigipit, tugon ko. Pero sa umpisa lang naman to. Kapag nakatapos na tayo ng pag-aaral natin, gagaan na rin ang lahat sa buhay sa atin.
Wika niya. Pero kailan pa yon? Babe, pareho tayong irregular student sa third year ngayon. Kaya mga 2 o 3 taon pa siguro bago tayo makapagtapos nito. Ang ibig sabihin mga 2 o 3 taon din nating titiisin ang mga instant noodles na to at dilata sa araw-araw. Baka naman bago pa tayo makapagtapos ng pag-aaral pareho na tayong may sakit dahil sa mga kinakain natin. Kaya hindi pwede na palagi na lang tayong ganito. Paliwanag ko sa kanya. Pero hindi ba? Nangako tayo na sabay tayong magtatapos sa pag-aaral? Tanong niya. Mahirap nga kasi yun lalo na at wala na tayong ibang inaasahan ngayon kundi ang isa't isa na lamang. Kaya siguro mas okay na may isa sa atin ang mag-sacrifice. Sa ngayon ako muna ang gagawa ng bagay na yon, babe. Ihinto muna ako sa pag-aaral. Tapos maghahanap ako ng ibang full-time na trabaho na mas malaki ang kikitain ko. Para bawas gastusin na rin saka hindi tayo mahihirapan sa pera. Alam ko naman kasi na halos hindi ka na kumakain kapag nasa school ka dahil gusto mong makatipid kagaya ko. Kaya eto na lang din ang isipin mo. Kapag nagkaroon na ako ng full-time na trabaho, matutulungan na rin kita sa pag-aaral mo at hindi na tayo mahihirapan dito sa bahay. Umayag ka na babe please. Pakiusap ko. Ano pa bang magagawa ko? Mukhang buo na ang desisyon mo Basta babalik ka rin sa pag-aaral mo ha. Kapag nakatapos na ako ng college, ako naman ang magtatrabaho para sa iyo babe. Ikaw naman ang pag-aaralin ko. Pangako ni Joseph sa akin. Papadudot pangarap ko rin talaga noon ang makapagtapos at magkaroon ng diploma sa kolehiyo. Naalala ko na bago mamatay ang mama ko noong bata pa lamang ako ay palagi niya ring sinasabi sa akin na magtapos raw ako ng pag-aaral. Dahil yun lang daw ang pwede kong ipagmalaki sa habang buhay. Pero mahirap kasing abutin ang pangarap na kulang ang suporta mula sa ibang tao, Papa Dudut. At sa sitwasyon namin noon ni Joseph, may isa sa amin ang kailangan na panandali ang bumitaw sa mga pangarap namin. Nakakapagod na rin kasi yung pakiramdam na palagi kaming nagigipit sa pera, kaya ang paghinto sa pag-aaral lang naisip ko para kahit papaano ay lumuwag ang buhay namin ng partner ko. May pagpipilian naman si Joseph noon na humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya para pag-aralin siya, Papa Dudut. Ang mga tito at tita niya ay may kaya sa buhay pero sadyang ma-pride lang talaga ang partner ko. Ang sabi niya noon ay gusto niyang makapagtapos nang hindi inaabutan ng kahit magkano ng mga tito at tita niya. Sapat na raw na pinag-aral siya ng mga ito hanggang high school para kapag naging successful na siya sa buhay ay walang masyadong isusumbat sa kanyang gastos sa mga kamag-anak niya. Pangarap niya na makita ng mga kamag-anak niya na naging successful siya na walang tulong na tinatanggap mula sa mga ito. At gusto ko na mauna niyang maabot ang pangarap niya, Papa Dudut. Ganoon naman talaga sa pag-ibig at isang relasyon, hindi ba? Dapat ay palaging may isang handang magsakripisyo at saglit na mapag-iwanan. At sa aming dalawa ni Joseph, ako ang willing na bumitaw sa pangarap ko para mauna niyang maabot ang sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, tinanong pa ulit ako ni Joseph noon kung sigurado na raw ba talaga ako sa plano ko na paghinto sa pag-aaral. Alam niya kasi kung gaano ko kagusto ang makapagtapos ng kolehiyo. Pero kagaya ng naging unang pag-uusap namin tungkol sa bagay na yon, sinabi ko na buo na talaga ang desisyon ko. Sigurado rin naman kasi ako noon na kapag nauna nang matapos ni Joseph ang pag-aaral niya, ako naman ang tutulungan niya na makapag-aral muli, Papa Dudut. Pagkatapos kong huminto sa pag-aaral ay nag-resign na rin ako sa restaurant, Papa Dudut. Nag-apply ako sa isang malaking mall at natanggap bilang concierge. Hindi hamak talaga na mas malaki ang kikitain ko doon kumpara sa restaurant.
Kaya naman kahit papaano ay nagsimulang gumaan lahat sa amin ni Joseph. Sinuwerte rin naman si Joseph noon na makapasa sa scholarship dahil sa mataas na grades na nakuha niya. Malaki ang nabawas sa tuition fee na kailangan niyang bayaran sa university. Kaya sanabihan ko na siya na huminto na lamang din muna sa pagiging working student para mas matutukan ang pag-aaral niya. Pumayag din naman siya noon, Papa Dudut, dahil nahihirapan na rin daw talaga siyang magtrabaho habang nag-aaral. Kaya naman ang mga gastusin sa bahay, allowance ni Joseph at pambayad sa natitirang tuition fee niya ay sa bulsa ko na lahat noon nang gagaling, Papa Dudut. Ano ba kasing pinupoint mo, Maris? Inis na tanong ni Joseph nang awayin ko siya dahil umuwi na naman siyang amoy alak sa bahay namin. Napapadalas ang ganong gawain niya, ang pag-alakwat siya gamit ang perang pinagpaguran ko. Hindi ko pinupulot ang bawat sentimo ng perang inaabot ko sa iyo. Lahat ng ginagastos mo sa pag-aaral mo at panggastos dito sa bahay ay pinaghihirapan ko, Joseph. Sagot ko. Nag-aaral naman ako ng maayos ah. May nakita ka bang bagsak na grades ko? Wala naman, hindi ba? Pangangatwiran pa niya. Pero hindi ba pwedeng bawasan mo yung mga panggastos mo sa mga walang kwentang bagay? Tanong ko sa kanya. Hindi naman walang kwenta ang mga katropa ko. Saka minsan lang naman kaming gumimik. Kung makapagsalita ka dyan, parang inuubos ko palagi ang lahat ng pera mo. May natira pa naman dito sa allowance ko na ibinigay mo sa akin. Gusto mo ba na ibalik ko pa sa'yo? Ayan ang sukli sa allowance na ibinigay mo sa akin para sa linggo na ito. Baka kasi hindi ka pa makatulog kapag hindi ko binalik yung sukli eh. Sigaw niya kasunod ang paglabas ng pera mula sa bulsa niya. Joseph, hindi naman tutungkol sa natitirang pera o sa allowance na ibinibigay ko sa iyo. Tungkol ito sa mga gastusin na dapat nating bawasan kasi hindi naman masyadong kailangan. Bakit ba ang hirap mo makaintindi? Giit ko sa kanya. Ikaw ang mahirap umintindi, Maris. Dahil una sa lahat, wala akong masamang ginagawa, wala akong masamang bisyo. Wala akong ibang babae at pasado ang lahat ng grades ko. Ano pa bang kulang sa ginagawa ko? Palibhasa ikaw ang nagtatrabaho dito sa bahay kaya akala mo kung sino ka na dyan. Makapasok na nga lang ng kwarto kasi naririndi na ako sa bunganga mo eh. Diyan ka na. Singhal niya pa sa akin. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi napabayaan ni Joseph ang pag-aaral niya dahil palaging pasok ang grades niya as a requirement na para sa scholarship nila. Kaya lang madalas kasi ay para siyang nagiging makasarili at immature kung mag-isip. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga naiintindihan ang pinupoint ko sa pagtatalo namin o ayaw niya lang aminin sa sarili niya na may mali na sa ginagawa niya. Bago kasi humuwalay si Joseph sa mga naging guardian niya noon, ay lumaki talaga siya na medyo maluho, Papa Dudut. Nakakaangat kasi talaga sa buhay ang mga tita niya na nagpaaral sa kanya noon. Kaya lang nang minsang magkasagutan daw sila at ipamuka sa kanya na hindi naman siya anak ng mga ito, ay doon na siya naglakas ng loob na magsolo at maging independent na sumakto namang kakatapos lang niya ng high school. Okay naman talaga si Joseph noong una at maayos talaga ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Pero mula nang ako na lang ang nagtatrabaho sa aming dalawa at nagbibigay ng allowance sa kanya, saka naman siya natuto na bumarkada at gumimik pagkatapos ng klase niya. Kahit nakikita ko na nababalanse naman niya ang oras niya sa gimmick at pag-aaral, dumadagdag pa rin sa gastusin namin ang mga pag-gimmick niya. Oo, malaki talaga ang kinikita ko noon sa trabaho ko, Papa Dudut, pero mas magiging maayos ang buhay namin kung matututo sana kaming pareho na magtipid sa pera at mga gastusin. At yun ang gusto kong ma-realize niya noon, Papa Dudut. Nang magising ako kinabukasan pagkatapos ng naging pagtatalo namin, ay nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa para sa almusal, Papa Dudut. Nagluto pala si Joseph ng mga paborito kong pagkain at peace offering niya na rin yon
para sa pag-aaway namin kanina. Kaagad din naman kaming nagkaayos at nakita ko rin ang efforts niya. Nabawasan ang oras sa paggimik pagkatapos ng klase niya, Papa Dudut. Kaya naging maayos ulit ang relasyon naming dalawa. Yun pala ay panandalian lamang ang saya na yon. Nagkaroon kasi ng birthday celebration si Joseph sa apartment namin kasama ang mga kaibigan niya. Nang matapos ang inuman nila at umalis na ang mga kaibigan niya ay saka ko naman binigay ang regalo ko sa kanya na limited edition ng rubber shoes na matagal na niyang pinag-iipunan. Nakita ko na nagustuhan niya ang ibinigay kong regalo at sobra siyang nagpasalamat sa akin. Sinabi niya kung gaano siya kaswerte na ako ang girlfriend niya. Nasa kalagitnaan kami ng madramang pag-uusap nang may marinig ako na ring ng cellphone. Nung una akala ko ay cellphone pa yon ng kaibigan niya na naiwan sa bahay, pero nagulat ako nang mapansin ko na galing yon sa loob ng bag mismo ni Joseph. Joseph, cellphone mo ba to? At sino tong baby na tumatawag dito sa cellphone mo? Pigil ang galit na tanong ko. Ewan ko. Hindi naman sa akin yan. Kaagad natanggi ni Joseph. Talaga? Sige. Tingnan natin, total wala namang password tong cellphone na to. Weak ako kasunod ang pagbukas ng cellphone. Sinubukan pa yung agawin sa akin ni Joseph pero hindi ako nagpatalo. Hanggang sa mabuksan ko na nga mismo ang inbox ng cellphone na yon. Happy birthday baby ko. Sana ma-enjoy mo ang special day mo. I-text mo na lang ako kapag hindi mo na kasama si Maris. Naiiyak sa galit na basa ko sa text message na yon, Papa Dudut. Babe, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Hindi ko naman talaga girlfriend yan. Kaagad na wika niya pero sampalang sinagot ko sa kanya. Hayop ka, Joseph. Napakasinungaling mo. Ako na nga ang nagpapakahirap na magtrabaho para sa ating dalawa tapos gagawin mo pa sa akin to? Lolokohin mo pa talaga ako? Sigaw ko sa kanya. Hayaan mo kasi muna akong makapagsalita. Nauutal na sabi niya. Ano pa bang gusto mong sabihin? Kung ilang kaming babae mo na pinagsasabay-sabay mo, gago ka? Alam mo, tama ka Dapat hindi na lang ikaw ang pinili ko. Dahil hindi mo kayang suklian ang effort at pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo. Panunumbat ko sa kanya. Babe, huwag ka namang magalit sa akin. Pakiusap niya sa akin kasunod ang pagyakap. Huwag mo akong hahawakan. At mas lalong huwag ka nang lalapit sa akin. Nakakadiri ka, Joseph. Sobrang kapal ng mukha mong hayop ka. Panunumbat ko naman sa kanya. Papa Dudut, halos 3 taon na po ang relasyon namin ni Joseph nang mahuli ko siya sa unang pagkakataon na may ibang babae. Baka nga hindi lang yon ang unang pagkakataon na niloko niya ako. Baka magaling lang talaga siyang magtago at masyado lang din akong tanga. Ni hindi ko kasi naramdaman na may ibang babae na pala siyang kinakalokohan. Kung hindi pa niya makakalimutang i-silent ang isang cellphone na tinatago niya sa akin ay hindi ko siya mahuhuli at hindi ko malalaman na lalo niya akong ginagawang tanga. Pumasok na ako ng kwarto namin noon, Papa Dudut, at nagsimula na ako mag-impake ng mga gamit ko habang umiiyak ako. Sumunod din naman kaagad sa akin si Joseph at halos lumuhod na siya habang humihingi sa akin ng kapatawaran. Ilang beses ko siyang tinulak noon at sinabi ko na ayoko na. Pero hindi pa rin pala ako ganong kalakas noon para bitawan siya, Papa Dudut. Dahil nang yakapin niya ako ng mahigpit habang umiiyak siyang nagsusori sa akin ay unti-unti na rin na lumambot pati na ang puso ko. Sinubukan kong magpumiglas at kumawala sa mga yakap niya. Pero mas nanaig ang awa ko sa pag-iyak niya at pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman kahit na sobrang sakit talaga sa akin ang ginawa niyang kasalanan, ay nagawa ko pa ring patawarin siya at bigyan ng isa pang pagkakataon ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, muling naayos ang relasyon naming dalawa ni Joseph.
Kaya lang muli ko rin siyang nahuli na may ginagawa na namang kalokohan. Nakita ko yon sa mismong cellphone na ginagamit niya. Mas nanggigil pa ako sa galit nang makita kong may naka-install doon na dating app at marami siyang nakakalandian sa chat. Ang sabi niya ay wala naman siyang minimit sa mga kachat niya at nirereto niya lang din yon sa mga kaibigan niyang single. Hindi ako tanga para paniwalaan ang explanation niya, Papa Dudut, pero i-claim ko ng tanga ako dahil muli ko siyang pinatawad noon. Isang buwan at taon pa ang lumipas sa relasyon naming dalawa. Ramdam ko na may kalokohan pa rin ginagawa si Joseph, pero pinipigilan ko na lang din ang sarili ko na makialam sa mga personal na gamit o social media account niya. Ayoko kasing lumabas na wala na siyang privacy sa relasyon naming dalawa. At isa pa ay takot din ako na mahuli ko ulit siya na may kalokohang ginagawa. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay nagawa kong pagtapusin ng pag-aaral si Joseph. Natuwa ang mga tito at tita ni Joseph nang malaman yon at nagpahanda pa ang mga ito ng pagkain sa bahay nila para daw kay Joseph. Ayoko sanang pumunta noon sa bahay ng mga kamag-anak ni Joseph pero napilit niya rin ako sa huli. Oras na rin daw kasi para makilala ako ng pamilya at mga kamag-anak niya. Sa ilang taon na relasyon namin ni Joseph noon ay yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang pamilya ng partner ko, Papa Dudut. Nang makarating ako sa bahay nila ay doon ko napatunayan na galing talaga sila sa may kayang pamilya. Napakalaki ng bahay nila at mukhang mamahalin ang mga gamit. Pinakilala ko ni Joseph sa mga pinsan niya na panayang sosyalan ang pinag-uusapan. At nang maiwan ako sa sala ay nilapitan naman ako ni tita niya at sinimulan itong makipagkwentuhan sa akin. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na may girlfriend na pala yang si Joseph. Kung kani-kanino ko pa naman nirereto yan sa mga anak ng kaibigan ko dati. Kaya pala palagi niyang sinasabi na ayaw niya makipagkita sa mga sineset ko na date kasi may maris na siya. Ang wika ni tita na medyo nagpakilig sa akin. Hindi lang din po talaga mahilig lumabas si Joseph, ang turan ko naman. Sinabi mo pa at sobrang busy niya dati sa pag-aaral at pagtatrabaho kaya wala na siyang oras na bumisita dito sa amin. Ang sabi pa niya na medyo pinagtaka ko. Ano pong sabi ninyo? Busy si Joseph sa pag-aaral at pagtatrabaho? Tanong ko. Oo, hindi ba nga kasi working student ang batang yan? Kapag kasi ni-invite ko siya dito sa bahay namin tuwing may family gathering, kagaya ngayon ay palagi niyang sinasabi na busy siya sa pagka-part-time job niya. Grabe talaga ang sipag at talino ng batang yan. Academic scholar na tapos working student pa. Kaya paborito ko talagang pamangkin yan eh. Pagmamalaki na sabi ni tita. Oo nga po, masipag at matyaga nga po talaga yang si Joseph. Pagsang-ayon ko na lamang habang pilit na tumatawa. Ikaw ba Maris? Ano bang natapos mo? Siguro i-graduate ka rin kagaya ng pamangkin ko at doon kayo nagkakilala sa school nila, no? Pag-uusisa ni tita. Hindi po tita, doon po kami nagkakilala ni Joseph sa dati kong pinagtatrabahuhan na restaurant. Working student din po ako noon kagaya niya. Pero huminto po ako sa pag-aaral at nag full time na lang sa trabaho sa isang mall. Tugon ko. Naku bakit ka naman huminto sa pag-aaral? Sayang naman. Alam mo dapat ginawa mo ang lahat para makapagtapos ka ng college. Hindi porke may trabaho at nakakahawa ka na ng sarili mong pera, kakalimutan mo na ang responsibilidad mo sa sarili mo na makapagtapos ng pag-aaral. Abay sayang din ang panahon na bata ka pa naman kaya sigurado ako na kaya mong pagsabayin ulit ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kagaya na lang ng ginawa ng pamangkin kong si Joseph. Hindi niya pinabayaan ang pag-aaral niya kahit nagtatrabaho pa siya sa gabi. Ang mga tao kasing hindi nakapagtapos ng pag-aaral, madalas walang nararating sa buhay. Kaya ikaw Marisa, sikapin mo makabalik sa pag-aaral. Kung nagawa ni Joseph ang pag-aralin ng sarili niya, sigurado ako na kaya mo rin yon.
Mahabang litanya ng tita ng boyfriend kong si Joseph. Papadudot ng mga oras na yon ay gusto ko talagang sabihin sa tita at iba pang kamag-anak ni Joseph na ako ang nagpakahirap na magpaaral at bumuhay sa pamangkin nila. Gusto kong ipagmalaki na kung hindi dahil sa akin ay hindi siya makapagtatapos ng kolehiyo. Pero naisip ko noon na para saan pa. Sa buong araw kasi na nandun kami ni Joseph kasama ang mga kamag-anak niya ay ni isang beses ay hindi niya rin binanggit o kinuwento sa kanila ang totoong setup ng relasyon naming dalawa. Hindi alam ng mga kamag-anak niya na nagsasama na kami sa isang bahay ni Joseph. Na ako ang nagbabayad ng bills namin, gumagastos sa grocery at nagbibigay ng allowance noon sa kanya. Hindi yon pinaalam ni Joseph kaya hindi ko na lang din sinabi pa sa kanila. Hindi ko na lang pinalaki ang issue na yon, Papa Dudut, at kinalimutan ko na lang kung ano man ang nangyari sa bahay nila nang makauwi kami. Ayoko na kasi na gawing big deal at hindi na rin nagtagal ang pagiging tambay ni Joseph sa bahay at nagtrabaho na rin siya kaagad sa isang mas malaking restaurant. Nagsimula siya bilang waiter at pagkalipas lang ng 7 buwan ay na-promote kaagad siya bilang supervisor. Pero kahit may sarili-sarili na kaming trabaho at pera ni Joseph, ay hindi na namin ulit pinag-usapan pa ang tungkol sa pangako na binitawan niya para sa akin. Ang pag-aaralin niya ako kagaya ng ginawa ko sa kanya noon, Papa Dudut. Naging maayos naman na ang relasyon namin kaya ang sabi ko noon ay dapat makontento na lamang ako sa ganong klase ng setup. Ayos lang na hindi na ako nakapag-aral ulit, ang mahalaga ay magkasama kami ni Joseph. Kaya lang, Papa Dudut, ay darating talaga ang araw. Nasasampalin na lamang tayo ng katotohanan na kailangan na nating tumigil sa pagpapakatanga natin. At tandang-tanda ko pa ang araw na yon, February 14, 2014. Maaga akong umuwi sa bahay namin at naghanda ng special dinner para sa aming dalawa. Bumili din ako ng giant card Valentine's Day card at sinulatan ko ng mahaba at madramang romantic message na para kay Joseph. 7 p.m. ang tapos ng trabaho ni Joseph pero 8 p.m. na noon ay wala pa rin siya sa bahay namin. Hanggang sa may tumawag sa akin na isang kaibigan at dati naming katrabaho ni Joseph sa restaurant kung saan kami nagpa-part-time job noon. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na nakita niya si Joseph na pumasok sa isang motel kasama ang ex-girlfriend na si Lori. Ayoko sanang maniwala pero nang mag-stalk ako sa Facebook ni Lori ay nakita ko ang picture nila ni Joseph na ka-My Day sa account niya. May sticker ang mukha ni Joseph pero sigurado ako na siya yon at wala nang iba pa. Hindi kami friends sa Facebook pero dahil sa nakapublic ang mga post niya ay napatunayan ko na totoo nga ang sinasabi ng kaibigan ko, Papa Dudut. Kaya naman nang umuwi si Joseph sa bahay, kaagad na pangaaway ang sinalubong ko sa kanya. Maris, pwede ba? Huwag mo akong umpisahan ngayon dahil pagod ako sa trabaho. Sigaw sa akin ni Joseph. Pagod sa trabaho talaga o pagod makipaglampungan kay Lori sa loob ng isang motel? Pag-uusisa ako. Saan mo naman ba nakuha ang chismis na yan? Galit na tanong niya. Bakit hindi mo na lang bisitahin ang Facebook account ng haliparot mong ex-girlfriend para malaman mo ang sagot sa tanong mo? Dahil naka-My Day lang naman sa mismong account niya na magkasama kayong dalawa kanina. Ang tanga nga niya kasi naka-public pa talaga ang post niya. Pero mas tanga ako kasi dapat noon pa lang ay tinapos ko na ang relasyon nating dalawa. Pero alam mo, Joseph, ngayon talaga ititigil ko na tong katangahan ko. Dahil masyado nang masakit tong ginagawa mo sa akin. Naiiyak na sagot ko bago ako tumalikod sa kanya. Marie, sandali. Pagpigil ni Joseph sa akin. Ano, magsasorry ka na naman? Iiyak ka na naman at magmamakaawa na patawarin kita? Naiiyak na tanong ko. Alam ko na nagasgas na tong paghingi ko ng tawad sa'yo.
Pero wag mo naman basta na lamang tapusin ang relasyon nating dalawa. Mahal kita, wika niya. Mahal din kita, Joseph. Sobrang mahal kita. At alam mo yun? Pero nakakapagod ka ng mahalin. Nakakapagod ka ng mahalin. Panunumbat ko pa sa kanya. Ganito na lang. Ayusin na lang natin to, promise. Hindi na talaga ito mauulit pa. Magbabago na ako tapos simulan na nating tuparin ang mga dating plano natin, hindi ba? Pag-aaralin pa kita. Susuklian ko na ang lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin noon. Babawi na talaga ako sa iyo. Naiiyak na pakiusap pa niya. Ngayon pa napagod na ako mahalin ka, Joseph. Ilang pagkakataon pa ba ang kailangan mo, Joseph, para matauhan ka? Ilang beses pa ba akong dapat na mapagod para lang ma-realize mo lahat ng mga sakripisyo ko para sa iyo at sa relasyon nating dalawa? Hindi naman ako naniningil sa lahat ng mga ginastos ko sa iyo, pero sana man lang kahit yung pagmamahal na lang, Joseph. Kahit yung pagmamahal na lang na ibinigay ko sa iyo ang masuklian mo ng tama. Pero hindi eh. Wala kang ibinigay sa akin kundi puro sakit at kasinungalingan lamang. Kaya tama na to. Tapusin na natin ang relasyon na ito dahil pagod na talaga akong mahalin ka. Sobrang nakakapagod ka na at ang walang kwentang relasyon na ito, sigaw ko sa kanya. Papadudot ilang beses pa akong pinakiusapan ni Joseph ng gabi na yon na ayusin ang relasyon naming dalawa. Pero pinigilan ko na ang sarili ko na maging marupok ng mga oras na yon. Inimpake ko ang mga gamit ko at nagbook ako ng sasakyan para makaalis sa bahay na yon. Tumuloy muna ako sa bahay ng ate ko at doon ko iniyak sa kanya ang lahat ng sakit at bigat ng nararamdaman ko. 6 na taon, Papa Dudut. Halos 6 na taon din kaming nagsama na dalawa noon ni Joseph at hindi ganong kadaling bitawan ang lahat sa aming dalawa. Pero ang mas masakit na nangyari noon ay hindi na niya ako sinubukan pang suyuin. Hindi na niya ako tinext, tinawagan o pinuntahan sa bahay ng ate ko. Hanggang sa tawagan ako ng may-ari ng inuupahan naming bahay at sinabi niya na wala na raw umuwi sa bahay na yon. At kung may balak pa raw ba kami na mag-extend ng kontrata ng pagtira namin sa paupahan nila. Nang bisitahin ko nga ang bahay ay nakita ko na wala na doon ang ilang mga gamit ni Joseph. Kinuha na niya ang mga personal na gamit niya pero iniwan niya ang mga gamit na naipundar ko doon. Gusto ko pa sana na doon muna tumira kahit magkahiwalay na kami ni Joseph dahil malapit lamang yon sa pinagtatrabahuhan ko. Pero alam ko na mas mahihirapan lamang ako na makapag-move on kapag hindi ako umalis. May parte pa kasi sa sarili ko noon, Papa Dudut, na umaasa na magkakabalikan pa kaming dalawa. Pero para matapos na ang pagpapakatanga ko sa kanya, doon na lang ulit ako tumira sa bahay ng ate ko. Pinahakot at pinalipat ko na rin doon ang mga naipundar kong gamit. 5 buwan na ang lumipas noon pero wala pa rin kaming kahit na anong naging komunikasyon ni Joseph. May ilang beses din na sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko na makontak ang cellphone number niya. At nakita ko rin na blinak na pala niya ako sa mga social media account niya. Naghanap pa ako ng ibang paraan para makausap siya noon. Sobrang pagpapakatanga na talaga ang ginawa ko pero ang hirap kasing pigilan ng pusong nagmamahal ng maling tao. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang noon na umalis na pala ng bansa si Joseph para magtrabaho na sa Japan, Papa Dudut. Doon ako mas lalong nasaktan. Yung pag-alis niya nang hindi man lang siya nagpapaalam sa akin. Oo, tapos na ang relasyon naming dalawa noon at ako mismo ang nakipaghiwalay. Pero para kasing hindi man lang niya talaga pinahalagahan ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal ko sa kanya. Parang basta na lamang niya akong itinapon at ang ilang taon na relasyon namin at pagsasama, Papa Dudut. Ilang taon pa ang lumipas noon pero hirap pa rin akong kalimutan siya, Papa Dudut. Gumawa pa ako ng dummy account sa Facebook para lamang ma-stalk
ang account ni Joseph hanggang sa ako na mismo ang mapagod sa ginagawa ko sa sarili ko. Nag-decide ako noon na umuwi ng Bicol at iwan lahat ng mga mapapait na alaala ko sa Maynila na tungkol kay Joseph. At sa pagpasok ko noon sa isang simbahan sa Bicol ay nagdasal ako sa Diyos. Humingi ako ng tulong sa kanya na mapatawad si Joseph sa lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa niya sa akin. Nagdasal ako na sana ay tulungan ako ng Diyos na makalimutan ang sakit na nararamdaman ko ng dahil kay Joseph. Hindi talaga madali ang magpatawad, lumimot at mag-move on, Papa Dudut. Pero unti-unti ko yung nagawa nang papasukin ko sa buhay ko ang dati kong schoolmate na si Alex. Siya po ang tumulong sa akin na mas mahalin at pahalagahan ang sarili ko. At hindi rin nagtagal ay siya na rin po ang naging bagong mahal ko. Si Alex na rin siguro ang naging sagot ng Diyos sa hiling ko na tulungan akong makalimot kasi kahit papaano ay hindi ko na nararamdaman ang kirot sa dibdib ko nang dahil sa naging relasyon namin ni Joseph noon. Ilang taon na rin ang nakaraan mula nang maghiwalay kaming dalawa at masasabi ko na masaya na ako sa ngayon sa relasyon namin ni Alex. Dahil hindi niya lang ako tinuruan na mahalin ang sarili ko. Tinuruan din niya ako na mas mahalin ng Diyos na palaging nakikinig sa mga dasal ko. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko. Alam ko na maraming parte ng kwento ko ang nakakainis talagang basahin pero sana ay nakapag-iwan din ng aral. Sa ating mga kastorya ang sulat ko na kahit gaano kahirap kalimutan ng taong sobra tayong sinaktan ay subukan lang natin na buksan ang ating isipan sa pagpapatawad at matutulungan tayo ng Diyos na makalimutan ang lahat ng kirot mula sa ating nakaraan. Yours truly, Maris. Kapag humiling at nagdasal tayo ng isang bagay sa poong may kapal ay hindi yon parang instant noodles na kaagad na maibibigay sa atin. Dahil ibibigay niya sa atin ang kailangan natin sa tamang oras na alam niyang handa na tayo. Kagaya ng kwentong narinig natin sa araw na ito, matagal-tagal ding nagdusa at nasaktan ang ating letter sender na si Maris sa pagtatapos ng relasyon nila ni Joseph. Pero tingnan nyo naman, mga kastorya ang naging katapusan ng kwento niya sa kanyang sulat. Masaya na siya kasama ang taong mahal niya at totoong nagmamahal din sa kanya. Maraming salamat Maris sa pagbabahagi mo ng iyong mabigat na kwento. Mabigat ito dahil para kang naging isang magulang na rin ng ex-partner mong si Joseph, kahanga-hanga ang pagmamahal na ipinakita at pinaramdam mo sa kanya. Pero sa mga kastorya nating nakikinig ngayon, sana'y iwasan natin ang paraan ng pagmamahal na ginawa ni Maris kay Joseph. Yung tipo na wala na siyang natira para sa sarili niya. Palagi nating tatandaan na para hindi tayo masyadong masaktan at maging kawawa sa huli. Mas mahalin natin ang ating sarili kesa sa ibang tao. Salamat ulit Maris at sana ang nobyo mong si Alex na talaga ang makasama mo sa panghabang buhay. Dahil hindi tayo bibigyan ng puong may kapal ng bagong tao sa buhay natin para lang masaktan tayo. Magdasal lamang kayo sa kanya na mas pagtibayin pa ang relasyon ninyong dalawa hanggang sa kayo ay maging isang ganap ng pamilya. Para po sa mga naghahanap ng murang computers, mapa-brand new surplus at mga parts ng computer, hanapin po sa Facebook ang Papa Dudut Computers. Siguradong murang-mura po kami. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.